Natapos ang huling episode sa pagpunta ni Sabrina sa pamilya ni Howard, at sa huli, napagtanto nilang dalawa kung gaano sila nagbago mula noong una silang nagkita. Nagsisimula ang episode ngayon kinaumagahan. Dahil maliit lang ang bayan ng pamilya ni Howard, isinama niya si Sabrina para makilala ang lahat, literal na lahat. Isa sa mga tiyahin niya ang nagtanong kung magpapakasal na sila. Hindi man lang naitanong ni Howard kay Sabrina kung ano ang binili niya para sa lahat, pero lahat ng nakatanggap ng regalo ay tuwang-tuwa, kaya mukhang mamahaling mga bagay ang mga iyon. Nakaramdam siya ng kaunting pag-aalinlangan dahil parang sinusubukan niyang bilhin ang mga kamag-anak ni Howard, pero sinabi ni Howard na huwag niyang masyadong husgahan ang sarili niya. Sa katunayan, lahat sila ay humanga sa magandang, mayaman, at mapagbigay na kasintahan na nakuha ni Howard. Pagkatapos, hinawakan niya sa baywang si Sabrina at hinayla ito palapit, sinasabing tinanong lang ng isa niyang tiyahin kung magpapakasal na sila, at baka dapat silang magpakasal na ngayon, di ba? Pero sinabi ni Sabrina na maghinay-hinay muna siya dahil hindi pa niya natapos ang kanyang pagsubok, magkasintahan pa lang sila, at sinabi ni Howard, at least ngayon inamin mo nang ako ang boyfriend mo. Pagkatapos makabisita sa mga tiyuhin, dumating si Howard sa bahay ng kanyang lola, ang parehong bahay na pinuntahan niya kasama si Sharon, at dumating si Sabrina na may dalang kahon ng regalo. Sinabi ng lola na malugod siyang tinatanggap, ngunit hindi niya kailangang magdala ng regalo, kaya pumasok sila at naupo habang sinabi ng lola na maganda siya at mukhang magalang. Swerte si Howard na kasama niya ang isang tulad niya. Sinabi ni Sabrina na napataba ang kanyang puso, ngunit masaya rin siyang kasama si Howard. Naisip ng lola na parehong maganda ang dalagang ito at ang isa pang kasama ng kanyang apo noong huli. Ano ang meron kay Howard na nagkakagusto ang mga babae sa kanya? Naalala ng lola na may naiwan siyang charger noong naglagi siya doon noong bagong taon at ibinigay ito sa kanya, ngunit sinabi ni Howard na hindi iyon sa kanya dahil kinuha niya ang kanyang charger nang umalis. Pero iginiit ng lola na sa kanya iyon dahil tanging siya at ang mga tiyuhin niya lang ang bumisita sa kanya noong bagong taon, at sinabi nilang hindi rin sa kanila iyon. Kinuha ni Sabrina ang charger at kinumpirma na hindi iyon kay Howard dahil ibang brand ang telepono niya, kaya malamang sa babaeng kasama niya iyon dati. At sa pagkakataong ito, napagtanto iyon ng lola, at may katahimikan. Ang lola, na minsan ay nagsasabi ng hindi dapat at hindi napapansin, habang si Sabrina ay matalino at matalas ang pakiramdam. Matapos uminom ng kape sa bahay ng lola, nagsimula na silang pumunta sa party ng pinsan ni Howard. Sa wakas, tinanong ni Sabrina kung talaga bang dinala ni Howard ang kanyang ex para makilala ang lola niya. Sinabi niyang oo, pero hindi ito nakilala ng mga magulang niya, sigurado siya dyan. Sinabi ni Sabrina na siguro iniisip ni Howard na baliw siya dahil matagal na silang naghiwalay ng babaeng iyon. Alam niyang mukha siyang tanga, pero hindi niya mapigilan ang sarili niya. Dahil nagkita sila bago pa dumating si Sabrina sa buhay niya. Naghintay si Sabrina para sa kanya. Paano siya nag-date ng ibang babae? Nawala ng salita si Howard. Pero sinabi ni Sabrina, "Phew, ngayong nasabi ko na, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Alam kong inosente ka. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung inamin natin ang nararamdaman natin para sa isa't isa ng mas maaga." Pero iniisip ni Howard kung ano ang mararamdaman ni Sabrina kung malaman niya ang lahat. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung magkita silang tatlo. Sana hindi na iyon mangyari kailanman. At pagkatapos, mga kaibigan, nagbago ang eksena. Ngayon, nasa isang opisina tayo. May naririnig tayong boses ng lalaki na nagsasabing, "Mr. Yang, matagal na mula nang huli tayong magkita. Narinig kong interesado ka sa pag-i-invest sa teknolohiyang artificial intelligence." May sumagot na boses ng babae, "Alam mo ang lahat, di ba? Interesado nga akong mag-invest sa teknolohiyang artificial intelligence." Tinanong ng lalaki kung nakikita niya kung gaano kalaki ang potensyal ng larangang ito. At sinabi ni Sharon yang, "Siyempre, nakikita ko. Ngayon ay panahon ng impormasyon. Ang teknolohiyang artificial intelligence ay may mahalagang papel sa lipunan." Ibinaba niya ang tasa ng tsaa sa mesa at tiningnan ng lalaki na tila naiilang sa presensya niya. Iniisip niyang kilala si Sharon sa pagkakaroon ng matalas na pananaw pagdating sa mga investment. Kung talagang interesado siya sa AI field, ibig sabihin may magandang mangyayari doon. Pero bakit wala pang nagsasalita tungkol dito? Patuloy niyang pinagmamasdan si Sharon, iniisip na nagbago na siya mula noong huli silang nagkita. Hindi na siya tulad ng dati na malamig, ngayon ay parang mas palakaibigan siya. At parang mas feminine siya ngayon. Baka may nakilala siyang iba. Lumipas ang ilang araw, at nakikita nating naglalakad ng casual ang bida natin sa kalye, suot ang kanyang young yet humble businessman style.
Hanggang sa may narinig siyang tumatawag sa kanya. At paglingon niya, nakita niya ang isang napakagandang babae na nagsasabing nagre-record siya ng mga video para sa TikTok at tinatanong kung maaari siyang sumali. Pero simpleng sagot niya, pasensya na, hindi pwede. Lumapit ang babae at nagtanong kung pwede ba silang magpalitan man lang ng Instagram. Natawa si Howard dahil nilalandi siya ng isang babae. Unang beses ito nangyari, at nakakatawa naman. Pero sabi niya lang, pasensya na, may girlfriend ako. Hindi pwede. Habang umaalis siya, mula sa loob ng kotse, pinapanood siya ni Sharon Yang. Ngayon ay mukhang nagiging kaakit-akit na si Howard sa ibang mga babae. Sinabi ng sekretarya na mas mukhang kaakit-akit na si Mr. Chen ngayon dahil mas maganda na ang pananamit at mas kumpiyansang tindig. Siguradong maaakit ang mas batang babae sa kanya. Tinanong ni Sharon kung dapat ba siyang magpasalamat sa babaeng iyon. Hindi niya inakalang magiging karibal niya ito sa pag-ibig. Siya ay ipinanganak na may gintong kutsara at magandang mukha. Mahal na mahal siya ng mga magulang niya. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Siya ang pinakamatikas na prinsesa sa mundo, hindi ba? Maaari silang maging business partners o kahit mabuting kaibigan. Dahil lahat ito dahil sa lalaking iyon. Dapat alam niya ang mga babaeng napapasok niya. At mayroon din siyang problemang ama. Siya ang sanhi ng problema. Kaya dapat siya ang mag-ayos nito. Panahon na para turuan ang lalaking ito ng leksyon. Kailangan niyang matutunan na may mga taong hindi dapat binabastos. At pagkatapos, mga kaibigan, lumipas ang panahon, at makikita natin na binuksan ni Howard ang unang branch ng 2,003 restaurant. Ito ay 2 beses na mas malaki kaysa sa dating restaurant. Bukod pa doon, mas maganda ang lokasyon. Sa unang araw na binuksan, na-break nila ang record ng delivery sales ng unang restaurant. Maging ang ilang mga kumpanya sa industriya ng pagkain ay nagsimula ng kumontak sa kanya para sa partnerships. Halimbawa, ang babaeng ito, ang pangalan niya ay Yvonne Jiang, at siya ang marketing director ng Kim Cloud Group. Ang trabaho niya ay maghanap ng mga restaurant na may potensyal para sa posibleng kooperasyon. Sinabi niya kay Howard na ang mga bagong restaurant ay maaaring gumamit ng corporate resources para palawakin ang kanilang negosyo. Habang ang korporasyon ay kumukuha ng bahagi ng kita, ito ay isang win-win situation. At pagkatapos ng ilang araw, ng obserbasyon, naniniwala siyang ang noodle restaurant ni Howard ay may malaking potensyal. Gusto nila siyang isama sa kanilang grupo at maging bahagi ng kanilang brand. Ngunit nakikita ni Howard na ito ay kakaiba. Akala niya, nagbabayad ng malaking halaga ng pera ang mga malalaking korporasyon para makuha ang mga recipe mula sa maliliit na producer. Hindi para isama sila. Ngunit sabi ng babae, hindi iyon totoo dahil hindi ang recipe ang pinakamahalaga. Maraming magagandang recipe at mahiwagang formula dyan. Ngunit iilan lamang ang makakagawa ng produktong may kalidad. Mas interesante para sa kanila na mag-invest sa mga taong makakagawa ng produktong may kalidad. Kaysa magbayad ng malaking halaga ng pera para lang bumili ng mga formula. Sabi niya, okay, may punto naman iyon. Ngunit hindi pa rin siya pamilyar sa ganitong uri ng pakikipagtulungan sa negosyo. At natatakot na baka samantalahin nila siya. Kaya sa kasamaang palad, kailangan niyang tanggihan ang mabuting alok na ito. Sabi ng babae, walang problema at binigyan siya ng isang card na may contact niya. Kung magbago ang isip niya, pwede siyang tumawag. Nag-cut muli ang eksena, ngayon naman sa neckline ni Sabrina, na nagtatanong kay Howard kung may oras siya ngayong gabi. At sabi niya, lagi naman. Sabi ni Sabrina na gusto niyang makilala ni Howard ang isang tao. Dapat magsuot siya ng damit na magmumukhang matalino siya. Dahil ang taong ito ay gusto ng mga matanda at maaasahang lalaki. Kaya mga kaibigan, magkomento kayo sa ibaba kung naranasan nyo nang makilala ang tatay ng girlfriend nyo. Dahil iyon ang eksaktong gagawin ni Howard. Tiningnan siya ni Sabrina's father mula ulo hanggang paa at sinabing siya siguro ang boyfriend ni Sabrina. Ang pangalan ng taong ito ay Herbert Luo. Siya ang ama ni Sabrina at siya rin ang CEO ng Skyland Group. Hindi masyadong kilala ang Skyland Group sa media. Ngunit ang kakaunti lamang ang nakakaalam na. Ang Grand Glory Group ay isa sa mga subsidiary ng Skyland. At nagkakahalaga na ng mahigit $100 milyon. Si Mr. Herbert Luo, ang taong nakaharap ngayon kay Howard, ay isang tunay na tycoon sa negosyo. Tinatayang mahigit $10 bilyon ang kanyang yaman. Inakala ni Howard na makikilala niya ang ama nito sa loob ng 1 taon o 2. Ngunit lumalabas na napakaganda ng takbo ng 2,003 restaurant. At inisip niya na magandang panahon na para dito. Hindi pa kasama ang nakaraang buwan na pinuntahan niya ang lahat ng kamag-anak nito. At nagbigay ng regalo sa lahat. Pinagsikapan niyang magustuhan siya ng mga kamag-anak nito.
Dahil sa kanya, pinagsikapan niyang mapalapit sa isang grupo ng mga estranghero. Ang pagmamahal niya ay higit pa sa ano pa mang bagay sa mundo para sa kanya. Kaya nandito sila ngayon sa kasalukuyang sandali. Sinabi ng kanyang ama na pag-usapan natin kay Sabrina. Pagkatapos, isang mabilis na flashback ang nagpakita kay Sabrina na sinasabi sa kanya na ito ang lalaking gusto niyang pakasalan. Ngumiti ng Machiavellian ang matanda habang dahan-daang sinasabi, Howard ang pangalan mo, tama ba? At doon nagtatapos ang kabanata. Nagsisimula ang susunod na kabanata sa gitna ng tensyon. Isang babaeng nagngangalang Cecilia Zhao ang nagpakita na nag-aalok ng tsaa. Ang babaeng ito ay ang stepmother ni Sabrina. Nagsimulang humigop ng tsaa ang kanyang ama habang sinasabi, Howard, dapat kang humingi ng tawad ngayon din. Napabalikwas ang protag sa sinabi nito. Biglang nagalit si Sabrina dahil alam niyang ginagawa ito ng kanyang ama. Lagi niyang ipinapakita ang kanyang kahusayan sa lahat. Ngunit nananatiling kalmado si Howard. Hawak niya ang kamay ni Sabrina at sinabing, Sige, kung iyon ang gusto mo, hihingi ako ng tawad. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niyang tinitingnan siya ng taong ito. Dahil ikinukumpara siya sa iba, isang dukhang tao. Ngunit tumayo si Sabrina at sinabing, Hindi kanya gusto rito, kaya dapat na tayong umalis. Sinabi ng kanyang stepmother na masama ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang ama at alam niya iyon. Hindi ba't maaari siyang maging mas mabait sa kanya? Pagkatapos, tumingin siya kay Sabrina at nagtanong, Sino naman ang gusto mong pakasalan niya sa oras na ito? Mas mayaman at mas makapangyarihan ba kaysa kay Lawrence? Sabi ni Sabrina, sa huli, hindi ako kanyang anak. Isang papet lang na kontrolado niya at hindi karapat-dapat mahalin, hindi ba? Biglang sumigaw ang kanyang ama para itanong ang ex ng kanyang boyfriend. Pero sabi ni Sabrina, tama na. Hindi mahalaga kung sino ang ex-girlfriend niya. Ang mahalaga ay mahal ko siya at alam kong mahal din niya ako. Kahit kontra o pabor ang kanyang ama sa relasyon nila, hindi ito magbabago ng kahit ano. Mas magiging masaya siya kung pagbabasbasan siya nito. Ngunit kung determinado siyang hadlangan sila at subukang paghiwalayin, aalis na siya at mawawala ng anak ang ama. At saka lumabas siya ng silid, isinara ang pinto ng malakas. Sa labas, mahigpit na nagyakap ang dalawa. Naiinis si Sabrina. Napansin ito ni Howard at bumulong sa kanyang tenga. Lagi tayong magkakasama. At sinabi ni Sabrina, oo, mga kaibigan, minsan pa. Sa harap ni Howard ay pera, katayuan sa lipunan, at kapangyarihan. Ang buhay niya ay isang pakikibaka para sa mga bagay na ito. At tulad ng dati, minamaliit siya. Ngunit kung iyon ang laro na kailangan niyang laruin sa oras na ito, sige lang. Kinabukasan, nag-set up si Howard ng bagong pulong kay Yvonne. Mukhang nasa sabik si Yvonne at nagtanong kung sigurado ba siyang gusto niyang mag-partner sa kanila. Inilahad niya ang kamay niya at sinabing, oo, gagawin nating isang milagro sa mundo ng negosyo ang 2003 restaurant. Para matiyak na tama ang kanyang desisyon, kinausap ni Howard si Kevin, ang ating mahal na Mr. Lou. At tumulong si Lou. Binigyan siya ng payo, sinasabing sa nalalaman niya. Ang korporasyon na ito ay may magandang reputasyon. At talagang nakatulong sa ibang negosyo na lumago. Ngunit kung talagang interesado si Howard na makipagtulungan, nagpayo siya na kumuha ng professional consultancy. Dahil maraming patibong sa mundo ng negosyo, na maaaring malaglagan ng mga baguhan tulad niya. Nagpasalamat si Howard sa payo nito. Kaya iyon na, sumabak tayo sa bagong paglalakbay para makamit ang tunay na kapangyarihan. Nasa negosyo ng imperyo na tayo ngayon. Samantala, may nagtatapon ng dart sa target. Siya iyon, si Sharon. Tumama ang kanyang dart sa bullseye. Kahit ang kanyang sekretarya ay humanga sa bilis ng kanyang pag-unlad. Habang iniisip ni Sharon na ang pagtatapon ng darts ay hindi mahirap. Ang pagsasanay lamang ang medyo nakakainip. Iniisip niya kung paano naging mahusay ang lalaking iyon. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang sekretarya kung sumang-ayon na ang internet company na ibenta ang mga patent sa kanila. Sabi ng sekretarya, hindi pa. Bagkus, dumating siya para ipaalam na tumatawag si Mr. Lou mula sa Skyland Group. Medyo nagdududa si Sharon, kaya kinuha niya ang telepono at kinausap ang taong nasa kabilang linya. Aking mahal na brother-in-law. Ano ang gusto mo ngayon? At sumigaw si Mr. Lou, Sharon Yang? Sabihin mo sa tanga mong kasintahan na lumayo kay Sabrina, kung hindi ay magsisi kayong lahat. Ngunit habang ginagawa ni Sharon ang kanyang mga kuko, nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito. Ano ba ang nangyari kay Sabrina? Sinabi niya na tigilan na ang pagpapanggap na inosente. Hindi niya alam kung isa na naman ito sa kanyang mga henyo na plano, ngunit hindi iyon mahalaga. At kalmadong sinabi ni Sharon kay Mr.
Herbert Luo na huwag nang pilitin ang asawa ng kanyang nakababatang kapatid na gawin ang ayaw niya. Kung malalaman ng mga tao, masisira ang kanyang reputasyon. Bukod dito, kasalanan niya lahat ito. Hindi niya kailanman iniwan si Howard kung hindi niya siya tinakot. At kung hindi niya iniwan si Howard, hindi sana lumapit sa kanya ang kanyang anak na babae. Sinabi niya sa ama ni Sabrina na kasalanan niya lahat ng ito. Siya ang nagsabi sa anak niya na mamagitin sa kanya at sa kanyang kasintahan. Dapat siya ang nanenermon sa kanya at hindi baliktad. Sa kabilang dulo ng linya, galit na galit si Herbert Luo, nagtatanong kung paano niya nagagawang magsalita ng ganoon. Ngunit nagpatuloy si Sharon, sinasabing huwag siyang lalapit kay Howard. Kung hindi, sumusumpa siya sa Diyos na pagsisisihan niya ito. At pagkatapos ay binaba niya ang tawag ng hindi man lang pinakikinggan ang tugon nito, sinasabing, ano ba naman ang gagong iyon? Kinuha na niya ang lahat ng mahalaga sa kanya. Ano pa ba ang gusto niya mula sa kanya? Gustong-gusto ni Sharon na ipadala ang lalaking ito sa impyerno. Pagkatapos ay nakita natin si Herbert Luo, iniisip na si Howard Chen ay tiyak na mayroong nakatagong motibo. Iniisip ng ama ni Sabrina na gusto ng ating bida na samantalahin ang kanyang anak sa anumang paraan. Ngunit sa katotohanan, ang ginagawa ni Howard sa sandaling ito ay sinisindihan ang mga kandila sa isang birthday cake na binili niya para sa kanya. Tinanong ni Sabrina kung paano niya nalaman na kaarawan niya. Sinabi niya na tinanong niya ang kanyang assistant tungkol dito dahil gusto niyang sorpresahin siya. Masaya si Sabrina. Masaya siya sa sorpresa. Ngunit nasa isip pa rin niya ang nangyari ngayong araw. Iniisip din ng kanyang ama ang katotohanang dalawang pambihirang babae ang naaakit sa parehong dukhang binata ng sabay. Ang binatang ito ay tiyak na sinusubukan na makakuha ng pinansyal o sexual na benepisyo mula sa dalawang ito. Ngunit kausap ni Howard si Sabrina, sinasabi na kung siya ang kanyang ama, na nakikita siyang kasama ng isang dukhang tulad niya na sinusubukang linlangan ang kanyang magandang anak na babae. Gagawin niya ang lahat para paghiwalayin sila, tulad ng ginagawa ng kanyang ama sa kanila. Dahil hindi siya susuko ng walang laban. Nagbigay siya ng maliit na ngiti habang iniisip ng kanyang ama kung paano niya pahihintulutan ng isang kasuklam-suklam na sinungaling na saktan ng kanyang minamahal na anak. Panahon na para matuto siya ng leksyon. Hiningi ni Howard na iunat niya ang kanyang kamay. Nang ginawa niya ito, binigyan niya siya ng regalo. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang magandang singsing. Agad niyang hiningi sa kanya na isuot ito. Singsing lang, mga kaibigan. Sinabi niya na huwag magmadali sa anumang desisyon. Dahan-dahan lang. Hanggat mayroon siya ng singsing na ito, ibig sabihin ay kanya na siya magpakailanman. Tinitingnan siya ni Sabrina sa mga mata at tinanong kung mamahalin niya siya magpakailanman. Sinabi niya na oo, mamahalin niya. Pagkatapos ay isinusuot niya ang singsing sa kanyang daliri. Yakap silang dalawa ng buong pagmamahal, pakiramdam na ang kanilang pagmamahalan ay mas malakas na ngayon kaysa sa anumang bagay. Sinabi ni Howard sa kanya na ihahatid niya siya pauwi mamaya. Ngunit tinanong ni Sabrina kung maaari ba siyang magpalipis ng gabi sa kanyang lugar. Sinabi niya na baka hindi siya mood para dyan. Pagkatapos ay sinabi niya na pagsisisihan niya ito. Iniisip niya, teka, ibig mo bang sabihin tapos na ang 3 buwan na iyon? Ngunit sinabi lang niya, manyok ka. Kaya, mga kaibigan, kinabukasan. Nandyan tayo sa isang silid ng pagpupulong dahil iba na ngayon ang kalaban. Si Howard ay nasa laro na ng kapangyarihan. Kapangyarihan at impluwensya sa tunay na mundo. Sinabi ng kinatawan ng korporasyon na oras na para talakayin ang mga detalye ng kanilang kooperasyon. At handa na si Howard para dito, lalo na pagkatapos mag-hire ng isang sekretarya para tulungan siya sa mga bagay na ito. At alam ko kung ano ang iniisip nyo, pero igalang ang lalaki. Tapat siya, okay. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng ito ay orihinal na sekretarya ni Sabrina, kaya siya ang nagrekomenda sa kanya. Nagtapos siya mula sa isang prestihiyosong unibersidad, mahusay sa ilang mga wika at napakaseryoso sa kanyang trabaho. Bukod sa pagiging napakagwapo, sinabi ni Sabrina kay Howard na kung hindi dahil ang kanilang ama ay bedridden at nangangailangan ng isang tao para alagaan siya noon, hindi niya hahayaang magbitiw ang babaeng ito. At sa katunayan, kahanga-hanga ang babaeng ito. Ganap niyang kontrolado ang negosasyon, nag-aalok ng isang kasunduan ng 70% ng kita para sa 2003 restaurant at 30% para sa Kim Cloud Corporation. Sa lahat ng anyo, ginawa niya ang kanyang araling bahay at handa para sa pagpupulong na ito. Tila nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa grupo ng Kim Cloud. Hindi lang niya itinuturo ang ilang mga kapintasan na hindi pa natutuklasan ng grupong ito, kundi itinuro din ang mga hakbang sa hinaharap at kung paano babagay ang 2003 restaurant doon.
Pagkatapos ng dalawa pang pagpupulong na may mga proposal at counter-proposal, isinara nila ang kasunduan. Hindi ganap na favorable ang resulta kay Howard, pero salamat sa kakayahan ng bagong sekretarya. Nagawa niyang mapanatili ang mayoryang kontrol sa tatak at mga noodle recipe. Sa kasalukuyan, imposibleng panatilihin ni Howard ang isang tao na tulad niya bilang kanyang empleyado dahil ang kanyang mga kasanayan ay higit na higit kaysa sa kanyang sa mga tuntunin ng negosyo. Ngunit sa kaunting tulong mula kay Sabrina sa paglilipat ng pera, alam mo na pumayag siya na magtrabaho bilang kanyang assistant at ngayon bilang kanyang boss. Ang kanyang trabaho ay hindi lamang magbigay ng mga utos sa kanya. Ang babaeng ito ay may edukasyon at kakayahan na higit na nakahihigit sa kanya. Kailangan niyang magsumikap ng husto para ipakita sa kanya na kaya niyang maging superior. Nagbigay ito ng higit pang motibasyon kay Howard. 100% motivated siya hindi lamang upang palakihin ang 2003 restaurant ng mabilis hanggat maaari, kundi upang lumago rin bilang isang tao. Kaya sa gabi, nakikita natin si Sabrina na nakatingin sa salamin, sinusukat ang isang napakagandang damit. Si Howard, na naroon kasama niya, ay nagtatanong kung dapat ba niyang isuot iyon para sa isang business dinner sa kanyang gusali. At sinabi niya, oo. May mali ba doon? Sinabi niya, syempre meron. Masasabing masyadong nagpakita ang damit na ito. Ngunit sinabi niya na ito talaga ang karaniwang suot ng isang formal na damit. At sinabi ni Howard na hindi niya dapat isuot iyon. Makakaakit ito ng lahat ng mga matanda. Ngunit sinabi ni Sabrina na halos late na siya. Malapit nang magsimula ang hapunan. Isinusuot ni Howard ang kanyang jacket at sinabi na ngayon ay mas maganda na. At pagkatapos ay hinalikan siya ni Sabrina sa pisngi at sinabi, alam ko na ikaw ay isang Sigma male na pinoprotektahan ang iyong babae. At pagkatapos ay pumunta siya sa hapunan. Sa halip na sumama sa hapunan kay Sabrina, nagpasya si Howard na mag-relax na lamang sa silid ng hotel, hinihintay siya, nagbabasa ng libro. Matapos ang ilang oras na lumipas, narinig niya ang katok sa pintuan. Pumunta siya upang sumagot, ngunit nang buksan niya ang pinto, walang tao roon. Iniisip niya, ano iyon? Hanggang sa napansin niya ang isang bagay. Mayroong nakatuping papel sa sahig. Mukhang isang note. Binuksan niya ang note at sinasabi doon, pumunta ka sa kwarto 702. Kailangan kong makipag-usap sa iyo. Nilagdaan, Sharon Yang. Nakikita natin si Sabrina sa hapunan kasama ang mga executive at iba pa, pinag-uusapan ang tungkol sa kung paano bumaba ang business volume ngayong taon at bla, bla, bla. Nakakapagod na corporate stuff. Pagkatapos dumating ang kanyang assistant, mukhang tense para sabihin ang isang bagay sa kanya. At itong bagay na ito ang nagpayanig kay Sabrina, na nagpaalis sa hapunan. Nang hindi nagsasabi ng kahit ano sa sinuman. Ang tumawag ay nagsasabing si Howard, sinabi niya na si Howard ay nakikipagkita pa rin sa kanyang ex. Sa sandaling ito, dumating si Sabrina sa kanilang kwarto, habang sinabi rin ng hindi kilalang lalaki na sila'y nagkakaroon ng mga lihim na pagpupulong. Kumatok ng malakas si Sabrina sa pintuan, habang tumitibok ang kanyang puso. Ilang segundo ang lumipas at walang sumagot, na lalo pang nagpapakaba sa kanya. Pagkatapos, nagsimulang umikot ang susi. Lumabas si Howard, nagtatanong, anong nangyari? Huminga siya ng maluwag at sinabing, wala. Ilang minuto lang ang lumipas, ibinahagi nila ang mga kakaibang mensaheng ito sa isa't isa. Nakatanggap si Howard ng isang sulat na may pangalan ni Sharon, at si Sabrina naman ay nakatanggap ng tawag na iyon mula sa hindi kilalang tao. Malinaw na may isang taong nagsisikap sirain ang kanilang relasyon. Hiniling niya kay Howard ang sulat na natanggap niya, ngunit pinunit at itinapon niya iyon kaagad. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang kilos, ngunit sinabi ni Sabrina na wala siyang dapat ipagpaumanhin. Ipinapakita nito kung gaano siya kahalaga sa kanya. Nagsimula si Howard na isipin na malamang gawa ito ng ama ni Sabrina. Dahil may numero si Sharon, pwede naman siyang tumawag imbis na magpadala ng sulat. Pinunit niya ang sulat dahil may pangalan ni Sharon doon, at gusto niyang maiwasang makita iyon ni Sabrina. Iniisip niyang mas mabuti para kay Sabrina na hindi malaman kung sino ang ex-girlfriend niya, dahil kapag nalaman niya ito, siguradong magsisimula siyang mag-isip ng kung ano-ano, at maaaring maapektuhan ang kanilang relasyon. Mga kaibigan, ilang araw ang lumipas matapos ang insidenteng ito, at nakita natin si Sharon na may hawak na ilang papel. Tinanong niya kung tinutulungan ni Sabrina si Howard, at sinabi ng kanyang assistant na ito ay dating sekretarya ni Sabrina na tumulong sa kanya sa pag-negotiate ng kontrata. At sinabi ni Sharon na siguradong mahal na mahal ni Sabrina ang lalaking ito. Sabi niya, napakaswerte niya, sang-ayon ako sa kanya.
Tinanong ng assistant si Miss Yang kung pupunta siya sa ospital ngayong gabi ayon sa plano, at sumagot si Sharon na, "Oo, bakit hindi?" Sinabi ng assistant. "Well, dahil si Herbert Luo ay." Tapos, nakita natin si Sabrina sa telepono, sinasabing, "May sakit na malubha ang aking ama." Sinabi niyang naiintindihan niya. Nasa ospital siya ngayon. Nakita natin si Sharon na halos nasisiyahan, sinasabing hindi mahalaga sa kanya na may sakit si Herbert Luo. Ngayon, pupunta siya sa ospital para dalawin ang isang mahalagang tao sa kanya. At matagal na niyang nakaplano ito. Nakita natin si Sabrina na sinasabing naiintindihan niya at pupunta siya sa ospital sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Howard na dapat na silang pumunta sa ospital ngayon. Ama niya ito, pagkatapos ng lahat. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya kung nagkukunwari lang na may sakit ito para paghiwalayin sila o kung ano paman. Mukhang tunay na nag-aalala si Sabrina sa kanyang ama. Sa tingin ng kanyang mukha, mahalaga pa rin ito sa kanya, sa kabila ng lahat. Hindi maitatanggi ni Howard na galit siya kay Herbert Luo, pero hindi rin niya maitatangging ama ito ng kanyang kasintahan. Kahangalan na ipapili niya si Sabrina sa pagitan ng ama o ng kanyang nobyo. Kailangan niya maging matatag para kay Sabrina, kahit na ang magiging biyenan niya ay naglalagay ng patibong para sa kanya. Hindi siya urong o matatakot. Hindi na siya takot lumaban. At heto na tayo sa ospital. Naghintay si Howard sa labas ng silid habang pinuntahan ni Sabrina ang kanyang ama. Paglabas ni Sabrina sa silid, mukhang nag-aalala siya. Tiningnan niya si Howard. Sinabi nito na mukhang balisa siya, at nagtanong kung may sinabi ba ang kanyang ama. Pero sinabi ni Sabrina na, wala, nandoon ang byude ng kanyang tiyuhin. Tungkol ito sa isang babae. Tapos, iniisip ng pangunahing tauhan na nasaktan ng babaeng ito ang kapatid ng kanyang bayaw at lumalaban para sa pera ng pamilya. Ano ba namang drama ito, di ba? Tandaan, mga kaibigan, na hindi alam ni Howard na byude ng tiyuhin ni Sabrina si Sharon, at hindi rin alam ni Sabrina na ang byude ng kanyang tiyuhin ay ang ex-girlfriend ni Howard. Hindi natin dapat kalimutan na ang eksena ng kasal na nakita natin sa The Last Dream ay isang simulasyong nilikha sa isip ni Howard ng robot na gustong mangibabaw sa mundo. Hindi natin dapat kalimutan iyon. Nagsimula si Sabrina na ikwento na pagkatapos ikasal ang kanyang tiyuhin sa babaeng ito, nagkaroon ng matinding away ang kanyang tiyuhin at naparalisa sa ospital. Nakahiga ito ng 2 taon hanggang sa biglang tumigil ang kanyang puso at namatay. 1 taon pagkatapos mamatay ng kanyang tiyuhin, namatay rin ang kanyang mga lolo't lola. At pagkatapos, kinuha ng byude ng kanyang tiyuhin ang pamana ng kanyang yumaong asawa. Nagtataka si Howard at tinanong kung hindi ba niya pinaghihinala ang hinala na nagpakasal ang babaeng ito sa kanyang tiyuhin, at sa loob ng 2 taon, 3 tao sa kanyang pamilya ang namatay. Pagkatapos, may lumapit na babae. Sinabi ni Sabrina na isa itong mapanganib na babae. Hindi nila dapat siya harangan. Nang unang nakita ni Sabrina ang babae, nasa pinto siya ng kwarto ng ospital, nakatitig sa kanya at nakangiti, na may kakaibang ngiti. Halos parang isang taong. Sa sandaling ito, pinutol si Sabrina ng isang tumatawag sa kanyang pangalan. Ito ay walang iba kundi si Sharon yang mismo, na sinabing hindi niya alam na ugali na ni Sabrina ang magsalita ng masama tungkol sa mga tao sa likuran. Nang makita ni Howard si Sharon, ang una niyang inisip ay, nako, yari na ako. Kaya, ayan mga kaibigan, natapos na naman tayo sa isa pang episode.